yan, oh, natawag natin na putakti. Yan. Ito kuya po gagawin natin ano. Yun po kasi itong labas ng bulaklak na ito. Yan yung ating aagapan na spray. Tapos itong mga bumubuka ng bulaklak. Opo sir. Kaya buka ng bulaklak, maagapan natin ng spray para magtuloy po yung kanyang bunga. Gagawin po natin twice a week ang ating pag-spray. Tuwing ikatlong araw para yun magtuloy kasi yung isang nagiging sanhi kung bakit nagkakaroon po ng bukol-bukol o yung tinatawag natin na kubikong kagaya nito. Yan po sir. Oo, dahil meron na siyang uod sa loob. Napasok na po ito noong ating tinatawag na mga uod siya na hatid po ng mga fruit flies. Opo. Yan, meron na yan. Yan, nangingitlog siya dito sa ating sa kalamansi, sa bulaklak. So dito tayo mga katribya po sa San Vicente. Sakop na ito ng Magalang ano? Opo sir. Ito yung mga bulaklak. Ngayon to sir, i-spray na po natin ito bukas. Kasi mayroon palang mga video sir sa'yo. sige, para noon, record mo na lang. Vlog ka sir. Pares po tayo sir. Ayos pala, tama. Sige. Pero kunti pa lang ito, nag-umpisa pa lang. Sige, ikaw ka natin ng iyong channel. Sandali po sir. Iba na lang po yung content ko eh. Maganda yung farming. Wala pong sariling ano eh. Ay, content. Content kasi. Kung ano lang po yung madaanan. Oo. Ito. Meron pala siyang kawan. White flies. Ayan, lumalabas na po yung mga maliliit na bulaklak. Yan po mga katribya po yung ating agapan ng spray para magtuloy. Kasi pagka hindi natin ito na-spray, masisira po siya noong yan, natawag natin na putakti. Yan. Ito kuya po gagawin natin ano. Opo sir. Yun po kasi itong labas ng bulaklak na ito. Yan yung ating aagapan na spray. Tapos itong mga bumubuka ng bulaklak. Opo sir. Kaya buka ng bulaklak, maagapan natin ng spray para magtuloy po yung kanyang bunga. Gagawin po natin twice a week ang ating pag-spray. Tuwing ikatlong araw para yun magtuloy. Kasi yung isang nagiging sanhi kung bakit nagkakaroon po ng bukol-bukol o yung tinatawag natin na kubikong kagaya nito. Yan po sir. Oo, dahil meron na siyang uod sa loob. Napasok na po ito noong ating tinatawag na mga uod siya na hatid po ng mga fruit flies. Opo. Yan, meron na yan. Yan, nangingitlog siya dito sa ating sa kalamansi, sa bulaklak. Kaya bulaklak pa lang, tinitira na siya. Kaya kailangan naagapan natin ito. Yung tinatawag natin na matanghito. Ito yung sa ating tinatawag na matanghito na labas. Ayan. Ito, sa tumbukang bulaklak na ito, di tayo nakakasigurado rito dahil hindi pa naman natin ito na-spray na kagaya ng pag-aalaga talaga. Pero baka sakaliin natin na makuha pa natin ang ating gamot. Ayan. Lalo na itong mga natagtag na ito dahil nakuha na po ito na maaaring naitlogan na ito ng ating mga insekto. Ngayon ito pong mga maliliit na ito, ayan, okay na ito, save na yan eh. Wala na tayong problema dyan. Pero yung mga ganito may mga bukol na, hindi na natin ito maapula. Kahit paanong spray ang gawin natin, hindi na po siya makukuha pa ng kahit anong gamot. Mangyayari dyan pagka ganyan po ang size, malalaglag na lang siya. Ang magtutuloy po dyan, ito mga bulog na ito. Ito yung mga kung saan ay nakaligtas po doon sa mga putakte. Siguro nakaraan ito namuti sa bulaklak. Marami bang naging bulaklak ito nung nakaraan? Meron sir, marami po yun. Ayun. Kung tayo natama ng gamot na ito, ay puno ng bunga ito sigurado. Kaya lang, kasi bago lang din po tayo, di natin lang po yung ating gagawin. Ayan, kaya nasira po yung marami. Ngayon, sigurado, paglabas uli ito ng bulaklak, pag nagtubig tayo, ito yung ating ngayong aagapan. Ito, wala na ito. Wala na po yun. Oo. Kaya yung ating gagawin, ay para po siya ma-save. Tapos, itong maitim na ito na dahon,
bunga ito ng white flies. Ngayon, ikukuha na lang namin kayo ng gamot para itong white flies ay maapula natin. Pero nag-i-spray ba kayo rito ng dishwashing? Kailangan po may... Oo, para malinis po natin itong dahon, nalagyan natin siya ng dishwashing. Kasi ang dishwashing, yan ay maglilinis ng dahon para matuklap yung mga itim-itim. Ngayon may timplada, ituturok na lang sa inyo ko yung timplada po ng ating dishwashing. Ito, may mga palang mga bulaklak. Oo, Kasi mga buko na siya. Hindi na maka-tree. Mm-mm. Pang reels lang kasi yung... Reels. Oo, maganda yun. Mas mabilis. Vlog na lang sir. Oo. Ito nga, kailan lang ito pero 2 taon. 2 taon na siguro ito mahigit. Dahil kami yung nagkuha nito, yung nagdala sa kanya ng pula eh. Ito yung XL na malakawa na. Pero maganda po yung puno eh. Umpisa na po ito, kaya lang siyempre. Ganito po yung inano ni boss. Ito. Oh yan, yung bukol-bukol. Ito. Ito din na natin masisave ito. Parang merong nalalanta kayong usbong. Bunga ito ng kawan na yan, no? Yung uod. Ay, uod tong... Oo. Isa rin yan sa ating sasagip. Kaya parang sa talong. Ito yun na, oh. Kahit di na pala ninyo i-proning eh. Kusa na palang napoproning ng uod. Natatanggal na niya. Ayun na, sayang. Kadami pong mga bunga, oh. Kaya lang nangasira siya, oh. Kaya yung pong mga insekto, hindi ka talaga patatawarin yan. Isipin nyo, malaki na ito, oh. Pero nadali siya. Yan. Kahit paanong gamot ang gagawin natin dyan, hindi na pumaapala yan. Wala na yan, palaglag na yan. Ang ating pong isi-save lang dito, itong ating pong mga bulaklak na maliliit, yung nakabuka, wala tayong kasiguraduhan dyan. Tapos yung lalabas na bulaklak. Pag ito natubigan, nabusog ng tubig, nalagyan na ba ito ng pataba? Opo sir, sa yung nakaraang linggo po na ano ay Hindi pa. ano na po? Ilang araw na. Magdadalawang linggo na po sir. Na nalagyan ng pataba. Opo. Pero yung patubig, weekly ba kayo pagpatubig? Wala pa to na ano sir kasi nag-aantay lang ng ano Ng ulan. Ulan ng masyadong malakas. Mamumuti ng bulaklak ito basta't makatikim ito ng maraming tubig. Yun ang kuha natin ng gamot para at least po makasurvive itong mga maliliit po na bulaklak. Itong mga buko, itong mga nakabuka na ito, hindi tayo sure dyan. Ang naninira dito sir, ito lang yung ano, putakte, maraming klase po naninira dyan. Merong putakte. Putakte po. Meron po dyan yung white flies kasama sa naninira yan. Pero wala pa naman sa kasalukuyan ngayon yung white flies, yung dapura kung tawagin. Pero sasalakay yan pag panahon ng tag-init. Kaya ito ganyan na nagkakaroon ng bukol-bukol. Meron na siyang tusok na, tsaka naitlogan na po siya ng putakte sa loob. Kaya kahit halimbawa na ganito rin siya, hindi pa rin po tayo makakaiwas na hindi po ito sprayin kasi tinutusok pa rin yan. Ayan, hanggat hindi natin hawak po yung pinagbilan o yung pera, hindi ka siguradong sa atin pa yan kahit na siya may bunga kahit ganito. Kaya para makasigurado ka na yan ay para sa iyo, kung mabenta mo na at nakalagay mo na sa bulsa. Yun. Ganyan ang kalamansi. Kaya hindi ka magpapakasiguro kung makita mo maraming bunga ay okay na. Dahil yan, may possible pa siya na malagas. Pwede, pag sobrang daming bunga, pwede po siyang malugas. Halimbawa, sobrang init. Pag sobrang init at nagkulang tayo ng patubig, malalaglag ang bunga. Kaya kailangan pag mayroong bunga ganyan, alagaan mo siya sa tubig. Tubig, spray, tapos ang ibig foliar. sabihin sir, kulang din siguro sa patubig to. Dapat kasi hindi naman laging na ngayon, lalo na ngayon summer. Wala pa talagang wala pang unabis na tubig na kuha niyan. O yung talagang kung sabihin, yung babad sa ng tubig wala pa. Ito basa lang din ng ulan. Opo sir. Ayun, mamumuti sa bulaklak yan basta't makatikim ng maraming tubig yan. Yan, yung bunga na lang ito ng pataba na nilagay ninyo tsaka ng ulan. Kaya pala anda-anda lang yung bulaklak niya. Ayan, pagka kayo maglagay ng pataba, dapat nun, sunod nun patubig. Para nun, mabigla yung puno ng kalamansi, mag-produce siya ng maraming bulaklak. Ay mamumuti yan. Maganda naman yung kalamansi, marami naman siyang mga buko na pampitas, kaya lang
Como ito ay tinamaan na siya ng mga bukol-bukol, yan, di na natin ito masisave. Kaya ang sisave na lang natin ito, itong mga bulaklak na ito. Eh, merong part pala kayo na marami pong labas ng bulaklak, ano? May part naman na wala. Como kasi hindi pa natutubigan. Ayan, dami pong mga may sira. Dami sana nito. Tingnan mo ito, sira na to ng ano, natutuyo po yung bulaklak. Ilang beses ba kayo mag-spray rito? Pag ano po sir, pag Weekly. ganun. Pag ano ba yun? Pag hindi kasi kapag nag-i-spray kasi kami dito, hindi yung minsanan sir sa isang araw. Kunwari, nag-i-spray kami ngayon, hindi naman natapos. Kinabukasan ulit. Kinabukasan ulit. Tatandaan ninyo kung saan yung hindi kayo natapos para hindi siya madodoble. Para din kayo magiging konsumo. Minsan, maabot 2 weeks. 2 weeks. Matagal nga. Kasi ano minsan nag-harvest pa kami. Tapos mag-i-spray. Nag-i-spray namin yung harvestan na. Kaya ito, hindi nga kumbaga makakaporma talaga yung mga putakte. Dahil 2 weeks pala ang inyong pagitan ng pag-i-spray. Kaya nila kaagad. Kaya masisira siya. Ngayon, ang gagawin natin dyan, basta pag lumabas ang bulaklak, itong mga bulaklak na ito, hindi naman siya ganun karami. Pwede na lang natin siyang gawing kuwan. Twice a week. Pero maganda sana ito, kasabay na rin patubig para masiyahan po yung talagang bulaklak Pagka natubigan kasi lalabas ang lahat ng kilikili niya. Yan ang magandang alagaan. Kahit mag twice a week tayo ng ating pag-spray, sulit nyo sa dami na magiging ibubunga niya. Ito kasi kokonti lang kasi labas ng bulaklak Ayan, manghihinayang ka na ito, gagawin natin twice a week, sasayang yung gamot. Kahit mag-abuno kami dyan, kung patubig, wala din. Patubig ang kailangan. Alam ko malakas naman ang tubig dito, di ba? Yan po ang gamit ng tubig ng sir. Yun. Kabilaan po ngayon. Kabilaan. Maganda na kasi itong linya ng tubig na ito. Yun ay po natin kay Madam at saka kay Sir. Patubig, tapos pagka kasi ito, naumpisa nating alagaan, hindi na natin pababayan sa patubig yan. Pwedeng every 10 days ang pagpapatubig. Depende po sa maging matuyo yung lupa. Pag mabilis matuyo, magiging weekly ang ating patubig dyan. Pero pag halimbawa naman naulan, medyo makakamelos tayo ng mga ilang araw lang kasi minsan yung ulan hindi naman nakakasapat din. Kaya sa tindi rin ng init, lalo ngayon matindi init. Makukuha ngayon ng kalamansi kasi kaya kahit marami siyang magiging bunga, malalaglag siya dahil magkukulang siya ng supply ng tubig. Ito, alisin mo ito. Ito yung natawag na hindi na pwede mga kalamanda rin ang tawag dyan. Yan. Ito naman sa ilalim tumutubo yan. Yan yung original na rootstock ng kalamansi. Ayan, pagka ayaw makuha siya, pwede mo siyang itak. Paputulin mo na lang na itak. Sagad mo sa ilalim. Hindi talagang tatanggalin. Tatanggalin yan dahil hindi siya kuha, hindi siya kalamansi. Makikita niyo mahaba tinik yan. Makikita mo yan. 8 years yan bago makita mo yung bunga. Tapos maasim. Yan ang pinaka mother plant nitong kalamansi. Yan ang dinudugtungan niya. Kasi matibay kasi yan, saka matagal ang buhay. Nanggagaling pa sa kuha niya sa Mindoro, yung kalamanda rin. Yan po mga katribya po, yung ating kalamansi po dito. Ang isa pala sa naging problem ay dalawang beses sa isang buwan makakapag-spray. Siyempre pagka napitas, tsaka siya makakapag-spray, kaya makakakompo yung mga putakte. Tapos mula po doon sa bulaklak, hindi naalagaan ng spray, kaya umpisa pala masisira na. Kaya tuturo natin sa kanila po yung pamamaraan para magtuloy po yung bunga, maiwasan yung ganitong mga sira. Pero para hindi masayang po yung magiging gastos ninyo, isahang alaga na lang natin ito. Pag natubigan dito, total may pataba na siya, dyan maglulusot ngayon ng maraming bulaklak. Yun ang ating tututukan kuya. Ay, ito, mayroon pa kayong kamatis. Kahit ano na lang. Maganda yan. At least yun ay farm kasi ito Maganda yung kuni ate, yung konsepto ng mag-asawa. Kaya meron pa tayong ampalaya. Okay naman po, maganda po yung kalamansi. Yun lang ang isa sa kuwan natin. Yung maitim ang kuwan dahon niya,
Lilinisin lang naman po natin ang dishwashing. Yung dala pong gamot sir, yun na ba yung pan dito? Yan na po yun. Tapos mag-additional lang po kayo ng dishwashing tsaka yung para doon sa white flies. Dishwashing tapos white yun lang flies po sir, po yun. dishwashing. Mhm, Wala na yun lang kami naman ibang ilagay ng gamot na kung meron kayong ibang ihahalo. ano po. Ay mamaya doon na po natin. Ay, nandun po. Apo nandun na lang. Kasi meron din siyang iniwan po dito na bayad. Opo, sige po. Kuha natin yan. Sige po mga katribya at ayun, nakakita po natin po yung farm ni sir. At maganda po ang development, kaya lang yung pagpapabunga po ang ating tuturo po sa kanya para po magtuloy at masiyahan po naman ang ating ka-farmers. Sa kanya po malaki na rin ang pinuhunan niya. At least po umani po sila doon sa kanilang kalamansi. Nandiyan po kasi sa pag-aalaga at saka sa pagpapabunga ang kinikita ng mga magkakalamansi. Pag hindi mo alam ang pabunga, hindi mo alam ang pag-aalaga niya, kahit libo ang tanim mo, hindi ka kikita. Mangyayari dyan, baka malugi ka pa sa bandang huli. Kaya nandyan ang buhay, yung pong knowledge.